So, magandang umaga po sa inyo mga ka-Twilight. Gusto ko lang pong i-share kung ano po yung nangyari sa akin kahapon about po sa aking Bluetooth headset. Kung makikita nyo po, ayan po, sabog na po siya, no? So, gusto ko po sabihin sa inyo guys na delikado rin po pala yung ganitong Bluetooth headset po. Bakit po? Ayan. Ako po, prefer ko po yung Bluetooth na ganitong gamitin kasi sa akin, mas comfortable po siya. Kasi lalo na nagtatrabaho ako kasi kung yung Bluetooth po na isalpak po sa tenga, madalas pong malaglag sa akin. May ganun po ako, so nababasag po kasi madalas malaglag. So I prefer to use this kind of Bluetooth kasi mas comfortable, hindi siya nalalaglag, nakasabit lang siya sa leeg ko. Klaro pa na naririnig ako lagi nakausap ko. Panglima ko na po yata yan na Bluetooth headset na ginamit. So, first time po na nangyari sa akin yung ganito na hindi ko po ine-expect. Madalas po kasi yan, pag ginagamit ko, hindi ko na po siya pinapatay. Hindi ko na siya switch off. So, after ko siyang gamitin, kadalasan po talaga, nakasabit lang po siya sa leeg ko. Lalo na po pag day off ko. Pero, kung hindi ko naman po day off, dito lang sa bahay, after ko po yung gamitin talaga, hindi ko na siya ino-off, charge ko na po siya ng tuluyan para charge na. Ang pinapatay ko na lang po is yung Bluetooth po ng cellphone ko. So, mag-charge na lang po siya ng automatic at mag-automatic off na lang din po siya. Ngayon po, kahapon, so, day off po namin, Sunday, ginamit ko siya kasi kausap ko nga po si fiancé. So, after ko pong makausap si fiancé, hindi ko po siya pinatay. Yung Bluetooth headset ko, hindi ko po pinatay. Pati po yung Bluetooth po ng cellphone ko, hindi ko pinatay. So, it means po, gumagana pa rin po siya. So, ngayon, umulan. Umulan po ng malakas. So, nabasa po kami kahapon lahat. Na-shock po talaga ako as in kasi sumabog po siya sa leeg ko. So, napakaswerte ko pa po talaga. I'm so luckily po talaga kahapon. Hindi ko po naramdaman yung sakit, pero nagulat ako sa pagsabog niya. May naanigan akong spark, kasi dito siya sa leeg ko eh. May naanigan akong spark, pero hindi ko po nakita yung apoy. Ang nakakita po is yung friend ko. So, siya po yung natakot kasi nakita niya po talaga yung apoy kasi baka daw masunog daw yung buhok ko at kumalat daw yung apoy. Kaya siya natakot ng sobra. So, nung sumabog siya, wala akong kamalay-malay. Akala ko po yung power bank ko po sa sling bag kasi nag-charge din po ako that time ng phone ko, nasa sling bag lang po. So akala ko po yung power bank ko sa sling bag ko po yung pumutok. Hindi ko po ina-expect na yung Bluetooth headset po yung pumutok pala na nasa leeg ko. So after po nun, sabi ko swerte pa rin po talaga ako. Hindi ko po alam na ang ganong Bluetooth po pala ay pumuputok din po pala at nag-iinit. So, nawala po sa isip ko na ang ganong Bluetooth po pala is ang battery ay naka-connect din pala dun sa Bluetooth na yon. Kasi, para siyang pa-headband, diba? Pa-kwintas, kumbaga. Pa-kwintas. Hindi katulad nung mga Bluetooth na nilalagay sa tenga. Ang battery niya is yung sa may lagayan niya mismo. Ito kasi is nandito pala. So, nagtaka ako. Sabi ko, bakit siya sumabog? So, hindi ko man lang naisip, nawala sa isip ko talaga na ang battery pala nun is nandito. Hindi ko naman po kasi iniisip din na mangyayari yun. So, kaya akala ko safe po siya na hindi na siya sasabog. Tapos, hindi ko rin alam, may isang kaibigan din ako na nagsabi na siguro daw, nag-init daw lalo masyado dahil nakakwintas nga ako ng silver. So, sabi, parang nagko-connect daw po. Hindi ko lang din po alam kung tama nga din po yun. Nag-connect din daw sa silver ko. Kasi nung tinanggal siya sa leeg ko, nagmadali kasi yung kaibigan ko na tinanggal sa leeg ko nga eh. Kasi natakot nga siya, spark. Pumutok na talaga siya. So, after nun, saka ko na lang naramdaman yung sakit sa leeg ko. Yun nga po, nahihirapan siya kasi parang nadikit na rin po sa kwintas ko that time, yung battery niya.
So, doon ko nakita na may battery po pala siya. Yun. So, guys, babala po sa inyo, sa mga mahilig po gumamit ng ganyan, mag-ingat po tayo. Lalo na po sa laging may mga kausap katulad ko. Ayan. Siguro mas safe pa rin po talaga yung yung headset gamitin kaysa yung ganyan na Bluetooth headset. So, ngayon na nadala po ako, ayoko na po talaga gumamit. Gusto ko pa naman po sana talaga yung ganyang Bluetooth headset, pero ayoko na pong gumamit kasi takot na po ako na baka mamaya maulit pa po ulit. Kaya, warning lang din guys sa mga gusto pong gumamit ng ganyan. Sana po kapag hindi po natin ginagamit yung Bluetooth headset natin, patayin po natin, tanggalin natin sa katawan natin para iwas disgrasya po. At saka wag po nating patagalin. Pag nararamdaman na po natin na medyo nag-iinit na, tanggalin na rin po natin. Basta ingat po tayo guys. Sana wag din po mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Buti nga po, luckily, napakaswerte ko pa po kasi hindi po ako masyadong nasaktan. Meron lang po akong konti. Pero ayan po siya. Medyo masakit po siya. Kasi yung balat ko po ang kahapon lumobo siya pero napisa ko po kasi hindi ko naman po alam. Masakit siya. Pero thank you naman po talaga ako. Thank you Lord. Sabi ko kasi ito lang yung napala ko. Nakakatakot po guys. So, warning po para sa lahat, sa mga madalas pong gumagamit ng ganitong headset po. Ingat po tayo mga kapatid ha, mga ka-Twilight, kasi mas importante pa rin naman po yung kaligtasan natin. Although, maganda rin nga naman po yung Bluetooth headset na yan, pero doble ingat po tayong lahat. Sana po may natutunan po kayo kahit papano. Shinare ko lang po talaga yon para naman din po makaiwas din po sa iba na mga kagaya ko po na mahilig pong gumamit ng mga ganitong Bluetooth headset po. So, thank you everyone. I love you all. Bye-bye.